Binigyang diin naman sa pagpupulong ng Committee on Higher and Technical Education sa Kamara ang pagpapaigting ng mental health services sa state universities at colleges. Si Faith Santiago una sa balita. Masusing tinalakay sa nangyaring pagpupulong sa Kamara ang kahalagahan ng mas pinaiigting na mental health services sa bawat paaralan, gayon din ang pagkonsidera at pag-amyenda sa mga nag-e-exist na batas kaugnay dito. Nilatag ang mga pinag-uugatan ng panukala hinggil sa mga issue ng stress at burnout ng mga tertiary students. Lumalabas sa datos ng isang universidad na 86% ng mga respondents ay nakaranas ng depresyon, 80% naman ang may anxiety at 35% ay stress. Sa kabila nito, 12% lamang ang nakaka-access sa campus-based mental health services, habang 90% ay humuhugot ng tulong sa labas ng campus. Iginiit naman ni Batangas 6th District Representative Ryan Recto ang malaking epekto ng mental health sa pag-aaral ng mga estudyante at kung maayos na matutugunan, maaari ring magdulot ito ng magandang resulta sa kanilang kinabukasan. Gayun din sa bansa. This measure institutionalizes the establishment of accessible and readily available mental health services in all SUCs and colleges to ensure that these students have a chance of finishing their college educations. Sang-ayon ng Commission on Higher Education o CHED sa layunin ng panukala, bagamat mayroon silang suggestions tulad ng additional funding at regular personnel. Nais naman ng komite na matugunan ang lumalabas na statistiko mula sa Asosasyon ng Philippine Guidance Counselors. Thank you, Honorable Roman. We would like to ask CHED to submit any documentation to that effect of determining what's the next best course of action for CHED to encourage our students to take up guidance and counseling. Inaprubahan ng komite ang mga panukalang batas habang inaasahan ang patuloy na pananaliksik ng CHED upang mapaigting ang mga gagawing framework at sistema hinggil dito. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, Alauna sa Balita, Congress TV.